Ang inyong mapapakinggan ay tungkol sa aking karanasan. 7 taon na ang nakalilipas. Pero hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa aking isipan ang lahat ng detalye na nangyari sa amin ng aking mga kaibigan sa isang isla sa Panay. Masasabi kong yon ang isla ng aking bangungot. Hindi ko nababanggitin kung anong pangalan ng isla na yon. Pero masasabi kong bagay na bagay ito sa mga katulad kong mahilig sa adventure. Sa isla na yon naninirahan ang dati naming guro na si Professor Ruel Romero na naging head din namin sa Camera Club noong college kami. Ang totoo niyan ay 12 kaming miyembro dati ng Camera Club, pero ang iba sa amin ay naging abala na sa kanilang buhay-buhay. Tanging kami na lang 4 ang naging sobrang lapit sa isa't isa nang makapagtapos kami ng pag-aaral. Kaya nang magdesisyon kaming dalawin si Prof. Ruel ay kami-kami lang din. Ang akala pa nga naming masayang bakasyon ay mauuwi pala sa isang bangungot. Tandang-tanda ko pa nakatapusan yon ng buwan ng Nobyembre. Sinuong namin ang isang lugar na hindi pa namin napupuntahan noon dahil lang sa kagustuhan naming pagsabayin ang pagdalaw sa paborito naming guro at ang bakasyong matagal na naming plinano. Hoy, mamaya na nga yan. Panay kayo picture-picture ah. Tara na't baka mainip si Manong Bangkero na mag-aatid sa atin sa isla. Member ka ba talaga ng Camera Club? Ay mali, ikaw nga pala ang president namin noon. Ang killjoy mo? Naku, sinimulan na naman ni Ate Becca si Kuya Liam. Sisirain na naman niya ang mood ni Pres. Ay, Ate Jane, sumakay ka na po sa bangka. Ako na pong bahala sa mga gamit mo. Sigurado ka, Bunsoy? May kabigatan ng bag ko ha, pero salamat. Basta ikaw, Ate Jane. Malakas ka sa akin eh. Habang nasa biyahe ay napansin ko na panay ang iling ng bangkero matapos kaming tignan na magkakaibigan. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba ang lahat o hindi. Pero biglang kumabog ang aking dibdib dahil doon. Si Ate Becca naman ay walang hinto sa pagkukwento ng kung ano-ano tungkol sa islang pupuntahan namin. Napapailing na lang ako dahil lahat ng sinasabi niya ay base lang sa kung ano ang nabasa niya sa internet. Ngunit kumunot ang aking noo nang mabanggit niya na may balita daw noon tungkol sa lugar na kanilang pupuntahan na konektado sa paranormal. Ayon pa raw sa nabasa niya, ay mapamahiin ang mga naninirahan doon noon pa man. Hindi naman nabago yun sa akin dahil kahit si Prof. Ruel ay sobrang dami ng pamahiin sa tuwing may mga lakad ang grupo noon. Ipinagkibit balikat ko na lang ang aking kabang nararamdaman. Tumanaw na lang ako sa napakalinis at kalmadong tubig ng dagat. Inilagay ko pa nga ang aking kamay sa gilid ng bangka para damhin ang talsik ng tubig. Hoy bruha, nakikinig ka ba? Ano, feeling serena lang? Ang ganda lang kasi ng tubig. Sobrang linaw tapos kitang-kita mo yung ilalim. Becca, sigurado ka ba na makikita natin si Prof. Ruel dun sa isla? Ayon sa research ko, maliit lang ang isla. Saka malay nyo, kilala pala si Prof doon. Pwede naman tayong magtanong. Hindi naman bawal yon. Alam nyo, i-enjoy nyo na lang ang view. Hindi nyo gayahin si Arthur na kumukuha lang ng litrato. Remembrance lang po, Ate Jane. Ang tagal na rin kasi mula nung huli tayo magkasama-sama eh. Halos 1 oras din ang binyahe namin bago narating ang Pangpang. Tirik na tirik ang araw ng mga sandaling yon. Bago bumaba ay nagbilin si Kuya Liam sa bangkero na balikan kami roon pagkatapos ng 6 na araw sa ganap na 2:00 ng hapon. Tanging pagtangulang naman ang sagot ng bangkero. Bago pa ako makababa ay tumalikod na ang aking mga kaibigan. Mukhang yun din naman ang pagkakataong hinihintay ng bangkero. Nilapitan ako nito at tinulungan akong maibaba ang may kabigatan kong maleta. Nagpasalamat ako kay Manong Bangkero. Ngunit bago pa man ako tumalikod para makasunod sa mga kaibigan ko, ay may sinabi ang bangkero pero mahina lang at halos pabulong. Napahinto ako sa paglalakad at napalingon dito. Nagtatakang tiningnan ko siya. Pero mabilis itong bumalik sa kanyang bangka at hindi na muling nagsalita pa.
Binaliwala ko na lang yon dahil hindi ko naman naintindihan ang sinabi niya. Isa pa ay baka guni-guni ko lang yon. Bumalik ang tingin ko sa harap kung nasaan ang aking mga kaibigan. Nang tingnan ko sila ay napansin kong ilang dipa na ang layo nila mula sa akin. Kung kaya lakad takbo akong sumunod sa kanila. Inilagay ko sa aking shoulder bag ang kamerang kanina pa nasa aking leeg. Dala na rin ng pagkangawit kahit pa nga nagmamadali ako. Ayos ka lang, Jane? Bilisan mo! Para kang pagong eh. Oo, nandyan na. Lakad takbo ang ginawa ko para maabutan ko sila. Habang hinihintay nila ako ay sumilong sila sa tabi ng arko kung saan nakalagay ang pangalan ng isla. Napansin ko na may mga nakapilang kalesa doon sa kanilang likuran. Kaya kahit kainitan ng araw ay huminto ako at kinuhang muli ang aking kamera para kuhanan ng mga kaibigan ko na ang background ay ang mga nakapilang kalesa. Natatawa pa ako sapagkat mababaka sa kanila ang pagkainis sa init ng panahon kahit pa nga mahangin. Kuhang-kuha pa sa kamera ang pagtaas ng kilay ni Ate Becca habang nakatingin sa akin. Sinabayan pa nito ng pag-cruise ng kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib. Kinuhanan ko pa sila ng ilang litrato bago ako naglakad muli palapit sa kanila. Nang makalapit na ako ay nakita ko pa ang pag-irap ni Ate Becca bago kami inaya nitong magtanong-tanong sa mga tao roon. Magkakasama kaming apat na lumapit sa unang kalesa na nasa pila. Si Kuya Liam ang nagtanong sa kutsero kung kilala ba nito si Prof. Ruel. Mabilis namang nakilala nang napagtanungan namin ang retiradong guro. Ayon sa kutsero ay nagturo rin pala ito roon sa mga kabataan pagkatapos magretiro. Wala na raw kasi ang paaralan sa kanilang isla dahil nasira ito ng bagyong harurot. Inarkila na lang namin ang kutsero at ang kalesa nito na ihatid kami sa bahay ng dating guro. Masayang-masaya naman ito sa narinig sa amin. Mukhang madalang ang nagagawi sa isla nila kaya lahat ng tingin ng mga kutsero ay nasa amin. Ayos! Ngayon lang ako makakasakay sa kalesa. Haler, may kalesa sa luneta, no? Alam mo naman pong bahay-eskwela lang ako noon. Nung makagraduate naman ako, masyado na ako naging abala sa trabaho kaya wala akong panahon magliwaliw. Tumigil na nga kayo. Sakay na para makarating na tayo sa pupuntahan natin. Isa-isa kaming sumakay sa kalesang kulay asul ni Manong Kutsero. May mga drawing pa roon ng mga isda, shell at kung ano-anong lamang dagat. Habang umaandar ang kalesa ay walang tigil si Arthur kakukuha ng litrato sa kabayo at sa kutsero. Mababakas talaga ang saya at pananabik sa mukha nito na nakikita ko lang sa tuwing may project kami noon. Si Kuya Liam naman ay nakikipagkwentuhan kay Manong Kutsero tungkol sa pamumuhay doon sa isla. Naalala ko tuloy noong gumawa kami ng magazine para sa project ng Camera Club ay ito ang nakikipag-usap sa mga taong ilalagay namin doon. Habang si Ate Becca ay panay ang retouch sa mukha dahil humulas na daw ang makeup nito na hindi na bago sa amin. Noon pa man ay gusto nitong laging nakaayos at laging mukhang fresh. Napapangiti na lang ako habang pinapanood ang mga kaibigan ko. Habang nakatanaw ako sa mga dinadaanan namin na maalikabok at malubak, ay may sinabi ang kutsero na nakuha ng aking atensyon. Maliit lang daw ang populasyon sa isla at kadalasan pangaraw kung walang magpupunta roon ay halos walang kita ang mga kutsero. Tumatawa-tawa pa si Manong nang sinabi niya na swerte na raw sila na may pumupunta doon kada 4 na buwan. Pero kung wala naman daw ay wala lang sa kanila. Marami raw kasing chismis tungkol sa islang yon. Maraming kwento pa si Manong pero may isa talaga na pumukaw sa aking interes. Yun ay ang bali-balita raw na isla ng mga aswang ang lugar nila kaya wala masyadong nagpupunta. Mababakas naman ang lungkot sa mukha ng kutsero kahit pa nga nakangiti ito. Magtatanong pa sana ako kung totoo ba yun nang matabig ako ni Ate Becca dahil hahampasin pala nito si Arthur. Ate Becca, alam mo epic ang kakapatong mo ng foundation sa mukha mo. Hindi mo ba nakikita ang paligid mo? Maalikabok, mapuno, at higit sa lahat wala kang mapagpapagandahan dito. Ay, meron pala, si Boss Liam. Anong sabi mo? Tigilan mo nga akong bansot ka.
Ang sabihin mo, crush mo lang ako kaya nagkakaganyan ka. Saka anong masama sa pagpapaganda? Isa pa ginagawa ko to para sa sarili ko. Gosh! Tama na nga yan. Kayo talagang dalawa. Mamaya niyan mapagalitan na naman tayo ni Kuya Liam. Napapailing na lang ako nang umismid si Ate Becca na sinamahan pa ng pag-amba ng suntok. Habang bumubungis-ngis naman si Arthur dahil tinitingnan na sila ng masama ni Kuya Liam. Halos kalahating oras din ang binyahe namin sa maalikabok at malubak na daan bago namin narating ang mga hile-hilerang bahay. Paglagpas doon ay huminto si Manong Kutsero sa isang bahay kubo na may kalakihan ng bakuran. Napapalibutan niyo ng mga tanim na gulay at may mababang tarangkahan lang na gawa sa kawayan. Pagbaba namin sa kalesa ay may sinabi si Manong na sa palagay ko ay kami lang ni Kuya Liam ang nakarinig. Sabi niya ay wag daw kaming basta-basta magpupunta kung saan-saan nang walang kasamang taga roon dahil hindi pa raw namin kabisado ang lugar. Napatingin ako sa aking pinsan. Nagkibit balikat lang ito at nag-abot ng 300 kay Manong. Payuko-yuko pa ito habang nagpapasalamat. Pagkaalis ng kalesa ay doon lang ako humarap sa bahay ni Prof. Ruel. Hindi ko man lang namalayang nakapasok na pala ang aking mga kasama sa loob ng bakuran at ako na lang ang naiwan sa labas. Nagtuturuan pa nga ang mga ito kung sino ang kakatok. Umiling naman si Kuya Liam at akmang kakatok na nang biglang bumukas ang pinto at bumungad ang isang matandang may hawak-hawak na tungkod. Sino sila? Ano ang kailangan ninyo? Liam, Prof. Reporting for duty. Natawa pa ako dahil talagang sumaludo pa si Kuya Liam kay Prof. Ruel. Yun kasi ang gawain namin noon sa tuwing pupuntahan namin sa office ang guro para magbigay ng mga layout ng project para sa club. Inaaninag naman ito ang nakasaludo pa ring binata. Nang tuluyan na akong makalapit ay gumawi ang tingin sa akin ni Prof. Ruel. Kung kaya binigyan ko ito ng isang matamis na ngiti. Doon lang kami nakilala ng dati naming guro. Sumaludo rin ito pabalik kay Kuya Liam at doon lang ibinaba ang kamay nito. Jane! Liam, Becca, Arthur, kayo nga! Asa na iba? Bakit apat lang kayo? Saka, paano nyo nahanap ang isla namin? Kami lang po nakapunta at abala na sa kanika nilang buhay yung iba eh. Si Becca po ang nakaalam ng isla ninyo. Ganun ba? Pasok kayo. Tuloy na at napakainit sa labas. Paniguradong napagod kayo sa biyahe. Kayo, wala pa rin kayong kakupas-kupas. Lalong-lalo ka na, Becca. Abay, napakagaling mo pa rin researcher ah. Naku, basic lang po sa akin yun. Ang galing kaya ng mentor namin. Naunang pumasok si Becca. Kasunod nito si Kuya Liam. Tapos ako at ang panghuli ay si Arthur na kinuha ang maleta ko at siya na raw ang magpapasok. Maluwag din naman ang loob ng bahay kubo ni Prof at napakalinis pa. Pero kapansin-pansin na wala siyang kasama roon. Kaya naman tinanong ko si Prof kung mag-isa lang ba siyang nakatira roon. Malungkot naman na sumagot ito sa amin na hindi na nga raw siya nagkaroon ng sariling pamilya at kami sa camera club na ang itinuring niyang mga anak. Agad naman na lumapit si Kuya Liam kay Prof at niyakap ito. Naiintindihan naman namin kung bakit gano'n na lang ang reaksyon ng pinsan ko. Lumaki kasi itong walang ama kaya napalapit talaga ito ng husto sa retiradong guro. Napalingon naman ako kay Arthur nang makarinig kami ng tunog ng mga supot. Hindi lang pala ako ang nakapansin nun. Isa-isa nitong nilalabas ang mga dala naming pagkain. Dahil doon ay nabura ang ngiti ni Ate Becca at tumingin ng masama sa binata. Kahit kailan, panira ka talaga ng moment. Wala ka bang alam na ibang pwedeng gawin? Inilalabas ko lang naman ang mga pasalubong natin para kay Prof. Bakit ba lagi mainit ang ulo mo sa akin, Ate Becca? Menopausal ka na po ba? Aba, talaga nga naman. Ay! Hinubad ni Ate Becca ang suot niyang sandals at ibinato yon sa nakayukong si Arthur na naglalabas pa rin ng mga pagkain. Nang tumama yon sa binata ay hindi ko na napigilan ng tumawa. Lalo na nang iangat nito ang mukha at namilog ang mga matang maluha-luha. Mukhang kahit ito ay hindi makapaniwalang babatuhin siya ni Ate Becca.
Akmang ibabato pa ni Ate Becca ang isa sa sandals niya nang tumayo sa gitna nila si Kuya Liam at namewang sa kanila. Mababakas ang pagkadismaya nito sa ginawa ng dalawa. Naririnig ko pang bumubulong-bulong si Ate Becca na pasalamat daw si Kuya Liam dahil gwapo siya bago ito nag-walk out at nagtungo sa kusina. Prof, pakialaman ko na po ang kusina mo ha. Nauuhaw na po kasi ako eh. Sige lang, nak. Gawin niyo ang gusto niyo. Feel at home. Kitang-kita naman sa mga mata ni Prof. Ruel ang saya. Plano sana nitong asikasuhin kami, pero nagpresenta na lang kaming magkakaibigan na kaya na namin. Kung kaya pinakialaman na namin ang kusina niya. Habang siya naman ay nakaupo lang at nakikipagkwentuhan kay Arthur na mukhang hindi yata nauubusan ang sasabihin. Si Ate Becca naman ay iniayos ang mga dala naming stock ng pagkain pagkatapos nitong uminom ng tubig. Habang ako na ang bahalang magluto ng uulamin namin. Si Kuya Liam ay ginagawa ng tsaa ang matanda habang hinihintay na matapos ako sa piniprito kong meatloaf. Nagsalang na din ako ng kanin. Napansin ko lang na iba ang kulay ng bigas nila. Maitim-itim yun na parang abuhin. Kung hindi ako nagkakamali ay yun ang tinatawag nilang black rice. Nang matapos na ako magluto ay inihain ko na rin yun. Kitang-kita ko pa ang gulat at pagkakunot ng noo ni Ate Becca. Ano yan? Natutong? Tanga ka ba, Ate Becca? Black rice ang tawag dyan. Healthy yan at mahal na klase ng bigas sa Maynila. Akala ko ba ikaw ang pinakamagaling sa atin? Tanga talaga? Inate mo pa ako. Peste ka? Psst, tama na yan. Mahiya naman kayo. Nakakatuwa naman. Hindi pa rin kayo nagbabago. Natawa na lang sina Prof, kila Becca at Arthur. Pagkatapos ng pasasalamat ay doon lang kami kumain. Pagkatapos nun ay nagkanya-kanya na ng pupwestuhan ng mga kasama ko para umidlip. Si Prof naman ay pumasok sa kanyang kwarto para magpahinga. Noong una ay sinubukan ko ring umidlip. Pero hindi talaga ako dalawin ng antok kahit pa nga halos tumambling na ako. Kung kaya kinuha ko ang aking kamera at lumabas ng bahay kubo ni Prof Ruel. Naglakad-lakad ako at humihinto lang pag may gusto akong kuhanan ng litrato. Sa kalalakad ko ay hindi ko napansing na gawin na pala ako sa mapunong lugar. Plano ko na sanang bumalik sa pinanggalingan ko pero may narinig akong lagaslas ng tubig. Sinundan ko ang pinanggagalingan nun at natagpuan ko ang isang talon na may napakalinaw na tubig. Sobrang nakakamangha ang nakikita ng aking mga mata. Kumikislap-kislap pa ang tubig na tinatamaan ng sinag ng araw. Kinuhanan ko yun para maipakita sa aking mga kaibigan. Inilibot ko ang aking paningin sa buong paligid at may isang kumpol ng halamang namumulaklak malapit kung saan bumabagsak ang tubig. Iba't iba ang kulay nun at sa tanang buhay ko ay ngayon lang ako nakakita ng ganong uri ng bulaklak. Lalapit sana ako ng bahagya para mas maganda ang kuha nang may isang matandang babae ang bigla na lang lumitaw sa kung saan at tinawag ako. Nilingon ko ito. Nakasuot siya ng mahabang palda na kulay itim at puting pang itaas. May balabal din itong nakataklob sa kanyang ulo. Babatiin ko sana ito pero naunahan akong magsalita ng matanda. Nagagalit ito sa akin at sinasabing umalis na ako doon kung gusto ko pang mabuhay. Dala na rin ng takot at sindak ay nagmamadali akong bumalik sa bahay kubo ni Prof Ruel. Palingon-lingon pa ako sa aking likuran habang binabaybay ang daan pabalik. Nakahinga lang ako ng maluwag nang makalabas na ako sa mapunong parte ng lugar na yon. Lakad-takbo na rin ang aking ginawa para makauwi ka agad. Pagdating sa bahay kubo ni Prof Ruel ay hinihingal pa akong isinara ang pintong aking dinaanan. Kamunti ko pang mabitawan ang aking kamera nang may magsalita mula sa aking likuran. Saan ka nang galing? Prof Ruel! Nakakagulat naman ho kayo. Naglakad-lakad lang po ako. Oh, bakit parang nakakita ka ng multo? Tingnan mo pa sa salamin. Sobrang namumutla ka. May nangyari ba? May nakita po kasi ako matandang babae dun sa talon. Nagalit po siya sa akin eh. Bawal po ba doon?
Restricted area po ba yun? Nagpunta ka ng talon? Makinig ka sa akin, Jane. Hanggat maaari ay huwag ka nang babalik doon. Ipangako mo. Bakit naman po? Ang ganda po sana dun eh. Masarap mag-picnic. Huwag nang maraming tanong. Bawal pumunta sa lugar na yon, lalo na mga babae at bata. Naiintindihan mo ba? Wala na lang akong nagawa kundi ang sumang-ayon. Pero isang plano ang nabuo sa aking isipan. Alam kong pinagbawalan na ako ni Prof. Pero may kakaiba sa lugar na yon na labis na bumihag sa interes ko. Nang sumapit ang hapon ay nag-aya si Arthur na lumabas daw kami para makaikot-ikot. Sasama sana ako sa kanila para muling masilayan ng talon. Ngunit ayaw ko rin namang ang Prof pa ang magluto ng hapunan para sa amin. Kaya ang 3 na lang ang nakagala. Sigurado ka bang hindi ka sasama sa kanila? Abay, kaya ko namang magluto. Ilang taon ko nang ginagawa yan nung wala pa kayo rito. Prof naman, nandito nga po kami kaya dapat nagpapahinga lang po kayo. Kayang-kaya naman po namin lahat ng gawain dito. Nako, kayo ang bisita kaya dapat ako ang nag-aasikaso sa inyo. Baka mamaya niyan masanay ako. Wala naman pong kaso yun. Pwede naman po kami magpabalik-balik dito para po dalawin kayo. Lalo na at mas stable na po ang mga negosyo namin. Ay nako, mapapagod lang kayo. Masaya na ako kahit minsan nyo lang ako dalawin. Sige na at ako'y kukuha pa ng gulay natin. Habang si Prof ay nangunguha ng gulay na aking iluluto ay isinalang ko na ang kanin. Pagkasalang ko ay kinuha ko ang aking kamera para tingnan ang mga nakuha kong larawan kanina. Maganda ang lahat, pero may isang larawan na pumukaw sa aking atensyon. Yun ang larawan na kuha ko sa may talon. Sinubukan kong i-zoom out yun pero napahinto ako nang makita kong palapit ang dati naming guro. Ibinaba ko na lang sa may lamesa ang kamera at kinuha kay Prof. Ruel ang bitbit nitong mga gulay. Mabilis na nilinisan bago hiniwa-hiwa para mailuto na. Ilang saglit pa ay kumukulo na rin ang sinaing na sinalang ko kanina. Habang abala ako sa pagluluto ay narinig kong may kausap si Prof sa kanyang bakuran. Dahil sa kuryosidad ay sinilip ko yun. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang matandang babae kanina sa may talon. Hindi ko man naririnig ang kanilang usapan ay sigurado akong ako ang pinag-uusapan nila. Nakita ko pang nagkakamot ng ulo si Prof. Ruel bago umalis ang matandang babae. Nang mapansin kong pabalik na ito sa loob ng bahay ay patakbo akong bumalik sa kusina para magkunwaring hinahalo ang aking nilulutong ginisang gulay. Pagpasok ng matanda ay kaagad itong lumapit sa akin. Si Aling Tere pala ang nakakita sa'yo kanina. Iwasan mo siya hanggat maaari. Bakit naman po? Mukha nga po siyang masungit, pero parang harmless naman po siya. Basta, tandaan mo na lang ang pinag-aralan nyo noon tungkol sa mga sayings like, curiosity kills the cat. But satisfaction brought it back. Tama po ba ako? Ikaw talaga. Pero mas mabuti na maging maingat, di ba? Noted po, Prof. Magdidilim na rin nang makabalik ang aking mga kaibigan. Pero kapuna-puna ang bag ni Arthur na kanina ay halos walang laman, pero ngayon ay nakaumbok na. Hindi ko na lang masyadong binigyang pansin yun at naghain na ng makakain. Nang matapos ang hapunan ay nagtsalang si Prof at pumasok na sa kwarto niya. Si Ate Becca naman ang nakatokang maghuhugas ng mga plato. Kaya tumambay na lang ako sa harapan habang nagkakape. Nandoon din si Kuya Liam na naninigarilyo. Plano ko palang sabihin sa kanya ang tungkol sa talon nang biglang tumabi sa akin si Arthur. Yakap-yakap pa rin ito ang bag na dala niya kanina. May malaking ngiti ito sa labi na siyang nagbigay sa akin ng pagtataka. Yung totoo, Bunsoy. Kanina mo pa hindi binababayan ah. Ano bang meron dyan? Ginto? Hindi ka maniniwala sa nakita namin kanina, Ate Jane. Sobrang ganda nung napuntahan namin tapos may nakita pa kaming kakaibang bagay dun sa magubat na lugar. Sayang nga, hindi ka namin kasama. Ang ganda mag-picture-picture dun. Pero may inuwi kami para ipakita sa'yo. Uy,
Huwag mo ilabas yan. Ibukas mo lang yung bag. Baka mamaya may makakitang iba eh. Yun nga ang ginawa ni Arthur. Nagulat talaga ako sa nakita kong laman ng bag niya. Isang maskarang gawa sa isang tunay na hayop na parang inihulma sa ulo ng tao. May mga bato pang maliliit na may iba't ibang kulay ang nakasabit doon. Nang mas lakihan niya ang pagkakabukas, ay may kuminang sa ilalim na mas lalong nakapagpakanot ng noo ko. Kulay ginto na parang korona na hugis sungay yun. Iisa lang yun at ang disenyo na nakikita ko lang ay may batong kulay pula sa gitna ng dalawang ulo ng ahas. Kung kaya agaw pansin talaga yun kung makikita mo. Ayon pa kay Arthur ay nakuha nila yon sa isang halamanan sa gilid ng talon. Doon naman biglang pumasok sa isip ko ang lugar na napuntahan ko rin kanina. Ang nakapagtataka lang ay wala naman ako napansin na ganoon doon kanina. Magtatanong pa sana ako nang mag-aya na si Kuya Liam sa loob para matulog. Dala na rin ng pagod ko ay pumasok na rin ako at dumiretso sa kusina para hugasan ang tasang pinag-inuman ko ng kape. Bago pa man ako matapos sa aking ginagawa ay napansin kong parang may mga aninong gumagalaw sa likod bahay. Ipinagkibit balikat ko na lang yun at inilagay na ang nahugasang baso sa tauban. Nagpupunas na ako ng kamay nang tawagin ako ni Arthur. Ate Jane, good night po. Sweet dreams. Ikaw rin. Teka, wag mo sabihing hindi mo talaga bibitawan yung bag mo. Matutulog na. Umiling lang ito sa akin bago nahiga sa pagitan ni na Kuya Liam na nasa sofa at Ate Becca na nasa banig. Natatawa na lang akong lumapit sa higaan namin at tumabi kay Ate Becca na tulog na sa banig na nakalatag sa sala. Doon naman ako bilib kay ate. Kahit sobrang arte niya ay pwede mo siyang patulugin kahit saan. Matigas o malambot, basta pwedeng tulugan ay hihiga talaga ito. Pagtabi ko sa kanya ay kaagad din akong nakatulog. Pero sa kalagitnaan ng gabi ay nagising kaming lahat sa isang malakas na sigaw na nanggagaling sa labas. Wala sa loob na napatingin ako sa relong nakalimutan kong hubarin. Nagtaka pa ako nang ang nakalagay doon ay 2:00 ng madaling araw. Napabangon tuloy ako. Ganon din ang mga kasama ko. Sabay-sabay kaming napasilip sa may bintanang ditaas. Yun naman ang inabutan ni Prof. Ruel na pupungas-pungas pang lumabas sa kanyang kwarto. Oh, anong meron? Nagkakagulo po sa labas sa mga tao. Hindi naman po namin maintindihan kung ano nangyayari. Hindi sumagot si Prof. Ruel at dumiretso ito papunta sa labas. Kami namang 4 ay bumalik sa pagkakasilip sa bintana para makiusyoso. Pilit na nag-uusisa sa labas kahit pa nga hindi namin maintindihan ang mga sinasabi nila. Nagbabaka sakaling may masagap kaming chismis. Sabay-sabay kaming bumalik sa pagkakaupo sa sofa nang makita naming pabalik na si Prof. Ruel sa loob. Pero pagpasok nito ay hindi man lang kami tinapunan ng tingin. Dire-diretso lang ito sa kanyang itak na nakasabit malapit sa kusina. Doon na tumayo si Kuya Liam at lumapit ito sa dating guro. Ano pong nangyayari? Kailangan nating magpadugo. Dahil kung hindi magpapatuloy ang gulo dito sa amin. Magpadugo? Bakit po? Para saan? Kaugalian yun dito sa amin sa tuwing may nawawala. Magtatanong pa sana kaming magkakaibigan pero mabilis na lumabas ang matanda. Kung kaya nagdesisyon kaming sundan na lang ito. Sumunod kami sa kanya hanggang sa may likuran ng kubo kung saan naroon ang kulungan nito ng mga manok. Basta na lang dumampot si Prof. Ruel ng isa sa mga yon. Binitbit niya yon hanggang sa may tarangkahan at doon ginilitan ang manok. Pagkatapos nun ay may isang matandang babae na tumatakbo habang umiiyak ang napadaan. Sumisigaw ito at parang may hinahanap. Isang malakas na kakaibang tunog ang pumailan lang sa paligid. Kumunot ang aking noo nang makitang nagmamadaling magsipasok sa loob ng kani-kanilang bahay ang lahat ng tao na kanina lang ay nagkakagulo. Maging si Prof. Ruel ay pinapasok na rin kami. Hindi ko maintindihan kung ano ba ang nangyayari pero sumunod pa rin kami sa matanda. Pagkapasok namin ay mabilis na isinara ni Prof. ang pinto at hinarangan pa yon ng bangko.
Nagmamadali pa itong pumunta sa kusina at nang bumalik ay may bitbit ng mga bawang. Isa-isang isinabit ni Prof ang mga bawang sa mga nakausling pako sa gilid ng mga bintana. Nais ko pa sanang mag-usisa, pero sumenya sa akin si Kuya Liam na wag na muna at siya na ang bahala. Nang malagyan ng bawang ang bawat sulok ng bahay, ay doon lang umupo si Prof Ruel. Humihingal pa ito at mababakas ang takot sa kanyang mukha. Nang hindi na ako nakatiis, ay nagtanong na ako sa aming dating guro. Prof, ano po bang nangyayari? Saka, anong ibig niyo pong sabihin kanina na magpapatuloy ang gulo at nagpapadugo kayo kapag may nawawala? Huwag nyo nang alamin. Mas magandang wala kayong alam. Pero... Huwag ka nang maraming tanong. Kilala ko kayo. Alam ko kung anong gagawin ninyo sa oras na may malaman kayo. Isa lang ang sasabihin ko sa inyo. Hindi ligtas kung mag-uusisa kayo. Ayoko mapahama kayo. Sana maintindihan ninyo. Kung hindi po pala kami ligtas, mas dapat po naming malaman kung anong nangyayari. Paano po namin maiiwasan kung kahit isang ideya wala po kami? Hindi na ito umimik pa. Sumandal lang si Prof at tumingala na parabang ang lalim ng iniisip. Sinabihan naman kami ni Kuya Liam na bumalik na kami sa pagkakatulog. Ayoko mang sundin yon ay alam kong may plano si Kuya Liam para mapagsalita namin si Prof Ruel. Pero dumaan ang magdamag na nakabantay lang sa amin ang aming guro. Hindi pa rin naman nagtangka si Kuya Liam na magtanong dito na labis kong ipinagtataka. Ang buong akala ko kasi ay kukulitin nito ang matanda dahil siya naman ang paborito. Pagsapit ng 6:00 ng umaga ay naghanda na ako ng almusal namin. Si Kuya Liam ay nakatulog pa habang nakaupo. Si Ate Becca at Arthur naman ay nahihimbing pa sa pagtulog sa banig. Si Prof Ruel ay lumabas nang magkaroon na ng liwanag sa langit. Habang abala ako sa paghahanda ng almusal ay may kumatok sa pinto. Lalapitan ko na sana yon, pero nagising si Kuya Liam at nagpresintang siya na lang ang magbubukas. Naghahain na ako nang muling marinig ko ang pagbukas-sara ng pinto. Hindi ko na lang pinansin yon dahil alam ko namang si Kuya Liam lang yon. Paggawi ng tingin ko sa sala ay nakita kong ginigising ni Kuya ang dalawang tulog pa rin. Nandoon na rin ang dating guro at kasama nito ang kutserong naghatid sa amin doon kahapon. Dahan-dahan kong binaba ang bandehado ng kanin nang bumangon na si Ate Becca. Bumalik ako sa kusina para magsalang ng mainit na tubig para sa kape na iaalok ko sa bisita ni Prof Ruel at sa mga kaibigan ko. Nang maisalang ko na ay saka ko lumapit sa kanila para sana ayain na silang mag-almusal, pero nangunot ang aking noo sa narinig. Handa po akong tumulong sa paghanap. Isasama ko po si Arthur. Pero kayo po, Prof Ruel, maiwan na lang dito kasama ang mga babae. Masyado ko na pong matanda para dun eh. Alam ko naman yun. Pero hindi nyo naman kailangan saluhin ang obligasyon ko dito sa isla. Ayoko na kayong maabala pa. Di ba po para nyo na kaming anak? At bilang anak po ay tungkulin namin ang alagaan kayo. At bilang anak ay responsibilidad naming gawin ang makabubuti para sa inyo. Anong paghahanap ang pinag-uusapan ninyo? Si Kuya Liam na ang nagbigay sa akin ng sagot sa tanong ko. 3 batang babae pala ang nawala kahapon at isa naman nung gabi. Ngayon ang unang araw ng paghahanap ng mga ito sa kanila. At dahil nga matanda na si Prof ay nagsabi ang pinsan ko na sila na lang ni Arthur ang sasama sa paggagalugad ng mga lugar. Sa huli ay pumayag din ang matanda. Pero bago lumakad ang mga ito ay kumain muna sila. Dahil nga dadalawa lang silang naiwan na kasama ni Prof, ay si Ate Becca na ang naghugas ng lahat ng pinagkainan, maging ang mga pinaglutuan. Bandang 3:00 ng hapon ay dumating ang pawis na sina Kuya Liam at Arthur. Malulungkot ang mga mukha ng mga ito. Kung kaya sa palagay ko ay may hindi magandang nangyari. Oh, anong balita? Ano nangyari? May nahanap po kaming isa. Pero patay na po. Parang dinukot ang puso at may ilang parte na po ng katawan niyang nawawala. Butas din ang tagiliran nito. Nakakaawa, sobrang bata pa niya.
Sinong halang ang kaluluwang gagawa nun sa isang inosente? Hindi lang po yun. Parang pinahirapan pa ang bata dahil sa dilat na dilat pa ang mga mata nito. Tapatin niyo nga po ako. Ano po ba talagang meron dito sa isla niyo? Sige, sasabihin ko sa inyo. Pero mangako kayong hindi na kayo mag-iimbestiga pa. Lahat kami ay lumapit kay Prof. Maging ang naghuhugas na si Ate Becca ay pumunta rin sa amin. Pag upo namin sa sofa para makinig ay sabay-sabay kaming tumingin sa retiradong guro. Ilang beses muna itong humugot ng malalim na buntong hininga bago ito nagsimulang magkwento. Maraming aswang ang naninirahan noon dito sa islang ito. Iba-ibang uri, iba-ibang hugis. Pero dahil sa dumami na mga taong naninirahan dito at tumutugi sa kanila, ay naglipatan na ang iba. Pero may isang pamilya ng aswang na ayaw talagang umalis dito sa amin. Yun ay ang mga aswang na mukhang tao. Hindi totoong bata at babae lang ang kinukuha nila. Dahil wala silang sinasanto lalo na kung naistorbo nyo ang katahimikan nila. Aswang? Anong klaseng... Hindi ko na naituloy ang aking sasabihin dahil ipinagpatuloy ni Prof ang pagkukwento. Ayon sa aming dating guro ay mga karaniwang aswang lang daw ang mga yon pero malalakas kumpara sa ordinaryong tao. Napahawak pa si Ate Becca sa akin. Nanginginig pa ito kung kaya hinawakan ko ang kanyang kamay na nakapulupot sa aking braso. Ipinaliwanag sa amin ni Prof. Ruel na ang karaniwang aswang o kilala sa tawag na aswang ay uri ng aswang na may anyo at wangis daw ng tao. Ang kaibahan lang daw ay kumakain ng laman loob at umiinom ng dugo ng tao ang mga ito. Pero mahina nga raw sila kapag umaga. Kaya lang, pag sumapit ang dilim ay nagiging mababalasik ang mga ito. Ayon pa kay Prof ay madali lang makikilala ang mga ito. Kapag tiningnan mo raw sila sa mata at ang refleksyon mo ay baliktad, ibig sabihin ay aswang yon. Nagtayuan ang mga balahibo ko sa narinig ko kay Prof. Napayakap na nga sa akin si Ate Becca. Si Arthur naman, nakanganga pa habang nanlalaki ang mga matang nakatitig kay Prof. Ruel. Kitang-kita ang gulat at kaba sa mukha nito. Ako man ay nakakaramdam din ng takot at kilabot. Hindi ko pa man nakikita ito ay alam ko ng delikado ang buhay namin kung makakaharap namin ang pamilyang yun. Yun po ba ang dahilan kung bakit ayaw nyo na akong pabalikin sa talon? Oo, dahil sagrado ang talon para sa pamilyang yun. Malapit din doon ang tinitira ng pamilya ng aswang. Matagal na silang hindi nang gagambala. Kaya palaisipan sa aming mga taga rito kung bakit sa paglipas ng isang dekada ay naisipan na naman nilang mambiktima. Ano pong ibig niyong sabihin? Sa pagkakaalam ko po ay hayok sa laman at dugo ang mga aswang. Paanong isang dekada na po silang hindi umaatake? Hindi nyo ba napapansing lahat ng bahay dito ay may mga alagang iba't ibang hayop? Katulad ng manok, baboy, kambing at baka. Ang mga hayop na yon ay pinaparami namin, hindi lang para sa aming pagkain, kung hindi sa gagamiting alay sa talon kada 6 na buwan. Ha? Alay para saan? Para sa buhay namin. Hanggat nagbibigay kami ng alay ay mananatili ang katahimikan dito. Ang tatay ko nakiusap sa kanila noon para matapos na ang gulo rito sa isla. At kahit noong namatay si ama, ay tumupad sila sa pangakong hindi na manggugulo basta tuloy-tuloy ang pag-aalay. Kaya lahat kami ay nagtataka sapagkat hindi naman kami pumalya sa pag-aalay. Nahinto lang sa pagkukwento si Prof. Ruel nang makarinig kami ng malakas na kaluskos sa likurang bahagi ng kubo. Bitbit ang itak at mga sibat na dala nila Kuya Liam na galing sa kotsero noong naglibot sila ay magkakasama naming tinungo ang likod bahay. Nagulantang kaming lahat nang makitang sira na ang bakod at may ilang mga manok doon ang patay na sa gitna ng kulungan ng mga ito. Ngunit imbis na lapitan yun, ay halos pagtulakan kami ni Prof. Ruel pabalik sa loob ng bahay. Nagtataka man kami, ay nagpadala na lang kami sa pagtulak nito. Madali kayo! Pumasok na kayo! Ano
po bang nangyayari? Ang aswang ang may gawa nun. Paniguradong nagpakawala mga ito ng kanilang mga alaga o kung hindi man, ay nagbibigay na sila ng signos ng pagsisimula na naman ng gulo. Natahimik ang lahat at pilit naming iniisip kung ano ang sunod na mangyayari. Kung kakayanin pa ba namin ang manatili sa lugar na yon. Lumipas ang ilang araw at patuloy na nanggugulo ang mga aswang. Karamihan ng mga nawawala ay mga dalaga, binata o mga bata. Simula rin ang ikalawang araw namin doon ay tulala na si Arthur. Hindi na ito nakakausap ng maayos. Para bang ang lalim-lalim lagi ng iniisip. Kagaya na lang ngayon na nasa harapang bahay ito at nakayakap sa bag niya. Nilapitan ko siya para sana tanungin kung bakit kahit saan siya magpunta ay dala-dala niya ang bag. Tumingin lang ito sa akin. Wala na ang dating sigla sa mga mata nito at ang malulokong ngiti sa labi. Ayos ka lang ba? Ilang araw ka nang ganyan na. Nakakapanibago. Namimiss ko ang bunsoy naming maingay at makulit. Marami lang akong iniisip, ate. 3 araw na lang babalik ng bangkerong inarkila natin. Makakaalis na rin tayo sa lugar na to, di ba? Hindi naman tayo dito mamamatay, di ba? Yung totoo, nakakahalata na ako sa'yo ha. May inililihim ka ba sa amin? Saka bakit naman pumasok sa isip mo na mamamatay tayo rito? Hindi nila tayo magagalaw. Magtiwala ka lang sa Diyos. Hindi kaya ako ang dahilan ng pagsugod nila? Bakit pakiramdam ko may nagawa akong mali? Ate Jane, hindi na ako makapag-isip ng diretsyo. Gulong-gulo na ang utak ko eh. Ano bang sinasabi mo? Ano naman ang kinalaman mo sa pag-atake nila, Aber? Aswang sila, Arthur. At ang mga aswang ay walang pinipili. Basta aatake na lang kahit walang dahilan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Poprotektahan natin ang isa't isa. Pagkasabi ko noon ay biglang humagulgol si Arthur. Niyakap ko ito para kahit papano ay mabawasan ang takot nito. Takot din naman ako. Hindi pa ako handang mamatay. Pero sa sitwasyon namin ngayon ay hindi ako pwedeng panghinaan ng loob. Hinahagod ko pa ang likuran ni Bunsoy sa pag-asang gagaan ang pakiramdam nito kahit kaunti. Yun naman ang dinatna ni Kuya Liam. Pinapapasok na kami nito dahil nag-aagaw na ang liwanag at dilim. Tatayo na sana kami nang bigla na lang akong may makitang asong malaki na nakatitig sa amin mula sa labas ng tarangkahan ng bahay kubo ni Prof. Kulay itim yun at mabalahibo. Matatalim ang tingin nito sa amin. Nagbigay sa akin ng kakaibang kilabot ang tinging ipinupukol nito. Bubugawin na sana yon ni Kuya Liam nang biglang lumitaw si Prof. Ruel at pinagmamadali kaming papasukin sa loob ng bahay. Nakita ko pang nag-sign of the cross ito bago sumunod sa aming 3. Pagkapasok namin ay tarantang isinara ng retiradong guro ang mga bintana. Hindi na lang ako umimik dahil sa aking napagtanto na baka aswang o alaga ng aswang ang asong nasa labas kanina. Anong nangyari? Makinig kayo mabuti. Wala nang lalabas sa inyo kahit ano ang mangyari. Paano po kung naiihi na ako? Nasa labas pa naman ang banyo. Hindi sumagot si Prof. Ruel sa tanong na yon ni Ate Becca. Nagtungo lang ito sa isang cabinet na nasa pagitan ng sala at kusina. Pinanood lang namin ang matanda na naghahalongkat doon. Ilang saglit pa ay nakita kong may inilabas na isang arinola doon si Prof. Wala sa loob na napalingon ako kay Ate Becca sapagkat alam kong hindi pa ito nakakagamit ng ganon. At mukhang tama nga ako dahil tinanong nito si Prof kung ano ang lalagyan na hawak nito. Gusto kong humagalpak ng tawa sa reaksyon ni Ate Becca nang sabihin ng dati naming guro na doon ito iihi. Kung wala siguro kami sa ganitong lugar ay baka nabuli na naman ito ni Arthur. Para mapigilan ang gustong kumuwalang tawa ay nilingon ko ang sofa kung saan umupo kanina si Arthur. Pero nawala ang papalabas na tawa ko nang makita kong wala doon ang binata. Tanging ang baglang nito na lagi niyang yakap ang nasa sofa. Kaagad kong inilibot ang aking mga mata. Pero kahit anino niya ay hindi ko makita.
Kuya Liam, nakita mo po ba si Arthur? Pinaupo ko sa... Si Arthur! Arthur! Prof. Ruel, nawawala si Arthur! Hanapin po natin siya! Sino ang nagbukas ng bintana? Anak ng tipaklo, mukhang nadali tayo. Lalabas ako tingin ng tulong kina Kapitan. Magpirmi kayo dito at ako nang bahala. Pakiusap, huwag na kayong umalma. Pero... Walang pero-pero. Hindi ninyo kilala ang kalaban ninyo. Bigla na lang nag-iiyak si Ate Becca. Maging ako ay nagulat sa naging reaksyon niya. Nilapitan nito ni Kuya Liam at niyakap, habang si Prof naman ay tinapunan lang kami ng tingin bago nagmamadaling lumabas. Napalapit ako sa pintong nakabukas at tinanaw ang retiradong guro na halos liparin na ang daan papunta sa bahay ng kapitan sa isla. Nasa pinakadulo pa kasi yun. Nang medyo malayo na si Prof at isasara ko na sana ang pinto nang makarinig ako ng nakapanghihilakbot na alulong ng mga aso. Nanlaki ang mga mata kong muling tumingin sa labas para tingnan si Prof. Ruel. Maging ito ay nakahinto rin sa kalagitnaan ng maalikabok na daan. Kitang-kita ko pa kung paano nagpalinga-linga si Prof na para bang may hinahanap. Ilang minuto ring nakatayo lang ang retiradong guro bago ito muling nagpatuloy. Doon lang ako nakahinga ng maluwag. Pero kapuna-punang hindi na tumatakbo si Prof. Mabagal na lang itong naglalakad habang iwinawasiwas ang hawak nitong itak na nadala pala niya. Nag-aalala man ay mas pinili ko na lang isarado ang pinto bago bumalik sa sala kung nasaan sila Kuya Liam. Nakaupo na ang mga ito sa sofa habang patuloy pa rin sa pag-iyak si Ate Becca. Kuya Liam, ano nang gagawin natin? Saan napunta si Arthur? Paanong hindi man lang natin naramdaman na bumukas ang bintana? Ang alam ko ay si Arthur mismo nagbukas ng bintana dahil siguro naiinitan. Pero kung may kumuha man sa kanya nang buksan niya yun. Oh my gosh! Paano kung mga aswang ang kumuha sa kanya? Baka gawin siyang pagkain ng mga yun. Mamamatay na tayong lahat dito. Iisa-isahin nila tayo. Kumalma ka muna. Oo, pwedeng mga aswang nga ang kumuha sa kanya, pero bakit? Bakit siya? Kahit ako man ay napapaisip din. Hindi ko na rin alam kung ano ang gagawin ko kapag may isa pa sa amin na nawala. Iniisip ko pa lang ay para nang dinidikdik ng pino ang puso ko. Nasa ganoong pag-iisip ako nang bigla na lang kaming makarinig ng malakas na sigaw mula sa kapitbahay. Nagkatinginan pa kami ni Kuya Liam bago tinungo ang bintana sa likod ng sofa. Inangat yun ng pinsan ko at sumilip doon. Nakiusyoso na rin ako. Kitang-kita namin na naglalabasan ng mga iba pang kapitbahay at ang mga kalalakihan doon ay pinasok ang tarangkahan ng katabing bahay lang ng kinalalagyan namin. Pinanonood namin kung ano ang nangyayari nang makita ko si Ate Becca na tumatakbo papunta sa dinaanan namin nung pumunta kami doon. Nanlaki ang mga mata kong lumingon sa aking likuran at nagbabaka sakaling namamalikmata lang ako. Pero wala sa sofa si Ate Becca at nakabukas na rin ang pinto ng bahay. Walang ano-ano ay bigla na lang lumundag si Kuya Liam sa bintana palabas. Nagtatakbo ito at hinabol si Ate Becca. Nagkandadapa-dapa akong sumunod sa mga ito. Saktong paglabas ko ay ang malakas na sigaw ng lalaki ang maririnig sa buong paligid. Napalingon ako sa bahay na pinanggagalingan nun. May lalaking lumabas doon na dumiretso sa isang gilid at sumuka. Hindi ko na sana papansinin yun nang marinig ko mula sa isang mamamayan doon na inatake raw ng aswang ang maglolang nakatira sa bahay na yon. Pumasok bigla sa isip ko ang eksenang kinakain ng aswang ang nagmamakaawa kong kaibigan na si Arthur. Bumalik na lang ako sa wisyo nang marinig ko ang malakas na sigaw ni Ate Becca. Bit-bit na ito ni Kuya Liam kahit na nagwawala na ito. Sinalubong ko sila pero sinenyasan ako ni Kuya Liam na pumasok na ako sa loob ng kubo. Hindi pa man kami nakakarating sa tarangkahan ay dinig na dinig ko ang mga lagabog ng paghampas ni Ate Becca sa likod ni Kuya Liam. Ang sweet niyo naman. Pagbalik natin sa Maynila, mag-aabay ako sa kasal niyo, ha?
Anong sweet dito? Para ako sa akong binitbit nitong mokong na to eh. Ibaba mo nga kasi ako. Uuwi na ako sa amin. Ayoko na rito. Kitang-kita ko ang pagkainis sa mukha ni Kuya Liam. Nang makapasok na kami ay walang ingat na ibinaba nito si Ate Becca. Galit na galit naman ito at patuloy na binubulyawan ang pinsan ko. Dahil sumasakit na ang tenga ko sa pagsigaw-sigaw ni Ate Becca, ay nagdesisyon na lang ako lumabas para makiusyoso sa mga tao roon. Pagdating sa mga nagkukumpulang tao ay narinig kong pinag-uusapan nila na ngayon lang daw naging ganitong muli ang mga aswang. Noon daw ay tanging ang mga naliligaw lang sa mga teritoryo ng mga ito ang pinag-iinteresan. Kaya maging ang mga ito ay nagtatanungan kung ano ba talaga ang dahilan. Marami pa akong ibang narinig patungkol sa mga aswang na yon. Pero kahit isa ay wala man lang ibang tinawag dito kundi aswang. Kaya wala kaming ideya kung anong uri ba ng aswang ang naninirahan sa islang yon. Susubukan ko sanang pumasok sa bahay ng napatay na maglola nang makarinig ako ng tumatawag sa akin. May galit sa boses nito. Nang lingunin ko ay nakita ko si Prof. Ruel na may kasamang may edad na lalaki na siguro ay halos nasa 60 na. Jane Shane Casio! Yari, nahuli ako. Malaki ang ginawa kong mga hakbang palapit sa dalawang matandang lalaki. Iniyuko ko rin ang aking ulo dahil paniguradong galit sa akin si Prof. Sa tanang buhay ko ay ngayon lang ako tinawag nito sa buong pangalan. Tanging sina Arthur at Ate Becca lang ang madalas na ganunin nito. Pero kahit nakayuko ay nakita kong nilapitan ng isang babae ang kasama ni Prof at nagmamadali rin itong lumayo sa dalawa. Nang tuluyan na akong makalapit sa pwesto ni Prof at ng kasama niya, ay halos kalad ka rin ako ni Prof. Ruel papasok sa kubo. Doon ay inabutan naming nagtatalo pa rin si Ate Becca at Kuya Liam. Pinag-aagawan ng dalawa ang bag ni Arthur na naiwan nito. Hindi pa nga nila kami napansin dahil masyado silang nakafocus sa pag-aaway. Isang mahinang ubo naman ang narinig kong pinakawalan ni Prof. Ruel na hanggang ngayon ay nakahawak pa rin sa aking pulsuhan. Sabay na napatingin ang dalawa. Nabitawan pa nga ni Ate Becca ang bag habang si Kuya naman ay kaagad na itinago yon sa kanyang likod. Kahit pa nga alam na alam niyang nakita na namin. Ano yan? Bakit mo tinatago? Wala po. Mga gamit lang po ni Arthur to. Bueno, sinamahan na ako ni Kapitan dito para sana makausap kayo. Sa ngayon abala pa siya sa gulong nangyayari sa labas. Ano nga pala nangyari nung wala ako? May nangyari bang masama sa maglola? Inatake sila ng aswang. Narinig ko po sa isa sa kapitbahay nyo na isang magaling na antingero ang lolo nyo noon at isa namang manunugis ng aswang ang tatay nyo. Baka po may alam kayong paraan kung paano namin mababawi si Arthur kung mga aswang nga po ang kumuha sa kanya. Kwento na lang yun at isa pa ay matagal na silang wala. Kaya ang tanging magagawa na lang natin ay manalangin na buhay pa ang kaibigan nyo. Gusto kong magtampo kay Prof ng mga oras na yon. Alam kong may alam siya pero hindi niya sinasabi sa amin. Kitang-kita ko ang pag-aalangan sa kanyang mga mata ng mga sandaling yun. Kaya naman tumingin ako kay Kuya Liam. Hinihiling ko na mapansin din niya ang napansin ko. Pero mukhang wala kay Prof ang atensyon niya. Didiretsuhin ko na sana si Prof nang biglang lumitaw sa may pinto ang kapitan ng isla. Kaagad yung nilapitan ni Prof kung kaya lumapit ako kay Kuya Liam at sinabihan siyang kailangan naming mabawi si Arthur. Binigyan lang ako nito ng isang nangungusap na tingin. Pero hindi maintindihan ang ibig niyang iparating. Tatanungin ko pa lang siya nang biglang lumapit sa amin ang kanina pang naghihisterical na si Ate Becca. Sa palagay ko, may kinalaman ang mga nakuha namin ng sa gubat. Manahimik ka. Hindi pa nga tayo sigurado sa inala mo eh. You mean yung sungay na may dalawang ulo ng ahas at may bato sa gitna? Saka yung maskara na mukhang baboy ramo o kung anumang hayop yun? Sinabihan ko na kasi silang wag nang galawin yun eh. Pero ang titigas ng ulo.
At ngayon naman sinisisi mo kami. Hindi ba ikaw ang nagsabi na malaking pera ang makukuha natin kung madadala natin yun sa Maynila dahil sa batong nasa gitna ng hugis sungay ng hayop? It was your idea. Pero natigil ang pagtatalo ng dalawa nang marinig namin ang boses ni Prof. Ruel na parang may kausap. Nagmamadali akong tumayo at inawang ng bahagya ang bintana. Saktong-sakto naman ang pwesto ko dahil kitang-kita ko doon ang dalawang matandang nag-uusap. Nung una ay wala akong ibang naririnig kundi ang pag-uusap nila tungkol sa paghahanap kay Arthur. Pero bigla na lang sinabi ng kausap ni Prof na bakit hindi raw naming subukan tingnan sa hawla ng mga bihag. Nalilito naman ako dahil hindi ko mawari kung ano ba ang tinutukoy nitong hawla. Kung nagulat ako sa sinabi ni Kapitan, ay mas nabigla ako sa sagot ni Prof. Kapitan, ilang taon nang hindi ginagamit ng mga aswang ang mga yun. Isa pa ay mukhang wala akong kakayahang makipag-usap sa kanila. Hindi ako si Itay. Magkaiba kami. Kung sakali mang doon nga nila dinalang isa sa bisita ko, iisa lang ang ibig sabihin nun. May balak na silang magpalit ng namumuno sa kabilugan ng buwan at tayong mga taga rito ay magiging mga dagana naman nila. Kung ako ay nagulat, ang kausap naman ni Prof ay natahimik at napayuko. Nakitang bumubuka-buka pa ang bibig ng kausap nito pero hindi ko na narinig ang iba pa nitong sinasabi. Babalik na sana ako kila Kuya Liam nang makita kong tumalikod na si Prof kay Kapitan at inaya itong pumasok. Pero napabalik ako nang biglang sumigaw si Kapitan at sinabihang duwag si Prof. Kung totoo raw na mahalaga kaming mga bisita niya, ay hindi nito hahayaang maging bahagi kami ng ritual sa pagsasali ng pamumuno. Halos pigil ang hiningang hinihintay ko ang mga isasagot ni Prof. Muli ay nakita kong hinarap ni Prof ang Kapitan at saka ito sinabihan na kahit lumaban pa kami ay kulang ang lakas ng mga taga roon para labanan ang mga umaagaw sa posisyon ng namumuno sa mga ito. Ngayon ko lang nalaman na marami pa palang alam ang matanda tungkol sa kalabang ayaw nitong labanan. Bigla akong nawala ng gana sa pakikinig sa mga ito. Para sa akin ay sapat na ang mga narinig ko para bumuo kami ng sarili naming plano upang mailigtas si Arthur. Isinara ko na ang pagkakaawang ng bintana. Umatras ako para lang malamang nasa likuran ko pala ang pinsan ko. Kuya Liam! Kung ayaw niyang sabihin sa atin kung saan natin makikita si Arthur, pues ako ang maghahanap kahit galugarin ko pa ang buong gubat. At paano, Aber? Ano naman ang magagawa natin kung wala man lang tayong idea kung saan magsisimula? Sige nga, sabihin mo sa akin, paanong possible yung gusto mo? May plano ako. Hindi na naituloy ni Kuya Liam ang kanyang sasabihin nang biglang bumukas ang pinto at iniluwanon sina Prof at Kapitan. Nakikita ko ang lungkot sa mukha ng may edad na kapitan. Tumayo ako at sinalubong sila para alukin ng kape ang kasama ni Prof pero tumanggi lang ito. Sinabi lang nito sa amin na nagkausap na sila ni Prof at bukas na bukas, pagsikat ng araw ay sasamahan kami nitong hanapin ang nawawalang si Arthur. Nagpasalamat ako sa kapitan at sumulyap ng palihim sa retiradong guro. Walang emosyon itong ipinapakita. Pagkatapos kong alukin namang maupo ang kapitan ay muling tumanggi ito at nagpaalam na. Habang si Prof naman ay bigla na lang nag-walk out. Medyo hindi ko nagustuhan ng ipinakitang ugali ng matanda. Dahil nakaramdam ako ng hiya ay ako na lang ang naghatid ng may edad na kapitan. Pagbalik ko sa sala ay nakahiga na sa sofa si Kuya Liam habang nakatakip sa mga mata ang mga braso nito. Nanghihinayang ako dahil gusto ko pa sana siyang tanungin tungkol sa naudlot niyang sasabihin. Si Ate Becca naman ay nakaupo na sa banig at nakatulala pa rin. Nilapitan ko ito para kausapin. Ate Becca, masama pa rin ba ang loob mo kay Kuya Liam? Hindi naman. Pasensya na kayo kanina kung nag-hysterical ako ha. Nag-alala din naman ako kay Arthur pero natakot ako para sa buhay ko. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Walang mamamatay, ate. Lalaban tayo. Marami pa tayong gagawing bakasyon ng magkakasama.
Niyakap ako ni Ate Becca at saka kami sabay na humiga sa banig. Ilang araw pa ang lumipas pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nila nahahanap si Arthur. Nauubusan na kami ng pag-asa ng mga oras na yan. Pero isang pangahas na plano ang naisip na gawin ni Kuya Liam. Hindi ko man gusto ang paraang naiisip nito ay sumang-ayon na rin ako. Hapon na yon ang huling araw namin sa isla. Naisipan ni Kuya Liam na halongkatin namin ang mga gamit sa kabinet na nasa sala sa pag-asang may makukuha kami doon na maaaring magamit sa gagawin namin. Inaya ng pinsan ko si Prof na kausapin sina Kapitan para sa huling araw ng paghahanap kay Arthur bukas. Naiwan naman kami ni Ate Becca. Ako ang magkakalkal sa kabinet habang si Ate Becca naman ang magiging watcher ko kung pabalik na ba sila Prof. Hindi na kasi namin matagalan ang kaduwagan nila. Marami na kasi ang nawala pero wala pa ring kilos na ginagawa ang mga taga roon para matigil ang mga nangyayari. Kaya kung sila uupo lang, pues kami ay hindi. Habang iniisa-isa kong kinakalkal ang laman ng kabinet ay may nakita akong isang tela roon. Inangat ko yon at napansin kong may kabigatan kahit pangakakapiranggot lang ang nakabalumbon na telang yon. Tinanggal ko ang pagkakabalumbon nun at doon ko nakita ang isang bilog na metal na mukhang palawit sa kwintas. Ang tali nito ay parang gawa sa tinirintas na hibla ng kahoy. Ano to? Pendant? Ang weird! Dalian mo na dyan! Natatanong ko na sina Prof! Dali! Eto na nga, binabalik ko lang yung nilabas ko. Patapos na to. Pagkasara ko ay narinig ko na ang boses ni Prof. Taranta akong tumayo at ibinulsa sa aking shorts ang nakuha kong palawit. Eksakto namang pumasok sina Kuya Liam. Namumula sa galit si Prof at hindi ko maintindihan kung ano ba ang pinagtatalunan ng dalawa. Nabubuwang ka na! Sa oras na dumating na ang bangkero ay ipapahatid ko na kayo! Sa ayaw at sa gusto nyo! At yun ang desisyon ko! Hindi nyo po ako pwedeng pigilan. Buhay ko to kaya gagawin ko ang lahat ng gusto ko. At ito po ang tandaan nyo. Hindi po ako aalis dito nang hindi kasama si Arthur. Kahit kalad ka rin nyo pa ako papunta sa bangka. Ah, yan ang gusto mo? Sige, pababayaan kitang humukay ng sarili mong libingan. Pumunta ka ron sa lungga ng mga aswang at hanapin mo ang mga hawla para mas mapadali ang paghahanap mo kay kamatayan. Pagkasabi nun ni Prof. Ruel ay dire-diretso na itong naglakad papunta na naman sa silid nito. Sa tuwing may iniiwasan itong usapin ay lagi na lang ganon ang ginagawa sa amin ni Prof. Mas lalo tuloy ako nawawala ng amor sa kanya. Napapailing na lang ako kaya ibinaling ko na lang ang aking atensyon kay Kuya Liam. Tinanong ko ito kung ano ba ang nangyari. Hindi ito sumagot. Bagkus ay sumenyas ito sa amin na sundan siya. Yun naman ang ginawa namin ni Ate Becca. Pagdating sa labas ay kaagad nitong sinabi na bukas ay uuwi na kami ni Ate Becca. Napasimangot ako dahil nakuha ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi ako aalis ng isla nang hindi ka kasama. Uuwi rin ako. Kailangan ko lang hanapin si Arthur bago ako bumalik ng Maynila. What? Pinapauwi mo kami at magpapaiwan ka? Nababaliw ka na nga talaga. By the way, ano nga pala yung nakita mo sa loob ng cabinet, Jane? Naging signal naman yon para ilabas ko ang bilog na palawit sa aking bulsa. Iniabot ko yon kay Ate Becca. Sabi nito ay parang anting-anting daw yon o pangontra sa kung ano. Kinuha yon ni Kuya Liam sa kamay ni Ate Becca at ibinulsa yon. Sinabi nito sa amin ang plano nito. Pagsapit daw ng gabi ay lalakad kami para hanapin ang hawla na pinag-uusapan nila Kapitan at Prof. Wala man kaming kasiguraduhan ay buo naman ang loob namin sa aming gagawin. Sabay kaming tumango ni Ate Becca at saka kami inaya ni Kuya na magluto na ng hapunan. Nang sumapit na ang gabi ay maingat kaming naghanda ng aming mga dadalhin para sa paghahanap kay Arthur. Kinuha ko ang bag na dating laging yakap ni Bunsoy. Inilagay ko doon ang ilang mga bawang na dinikdik ko kanina habang naghahanda ako ng pagkain. Kinuha ko rin ang isang garapon ng asin ni Prof. Ruel. Pagkalagay ko ng mga yon ay kumuha ako ng plastik at gunting. Nauna na akong lumabas sa dalawa para mamitas ng kalamansi
Lahat ng nakukuha ko ay inilalagay ko sa supot na hawak ko. Marami-rami na rin ang nakuha ko nang may biglang kumalabit sa akin. Tama na yan. Sapat na siguro yung dami ng mga nakuha mo. Let's go? Sige, Ate Becca. Bilisan nyo na. Baka mamaya magising na si Prof at mapansing wala tayo. Nagmamadali kaming sumunod kay Kuya Liam na naunang naglakad sa amin. Tinahak namin ang madilim na daang papuntang gubat. Tanging ang flashlight lang ng mga cellphone namin ang nagsisilbing ilaw para makita namin ang daan. Habang palayo kami ng palayo sa mga bahay ay nakakaramdam ako ng takot sa kung ano ba ang aming mahahanap sa gubat at sa talon. Para akong kinakabagan na hindi ko maintindihan. Siguro ay dala yon ng kabang nararamdaman ko. Nang marinig na namin ang lagaslas ng tubig ay pinapatay sa amin ni Kuya Liam ang mga ilaw ng cellphone namin. Naglabas lang ito ng lighter at sinindihan yon bago kami nagpatuloy sa paglalakad. Kada mamamatay ang lighter ay sinisindihan yon ni Kuya Liam. At kahit pamahina ang tunog na nililikha nun, ay mas nadadagdagan ang kabog sa dibdib ko. Ilang minuto pa kaming naglakad hanggang sa tuluyan naming narating ang talon. Napakatahimik doon. Tanging huni ng mga ibon at panggabing hayop lang ang maririnig na sumasabay sa tunog ng pagbagsak ng tubig. Alam nyo, parang wala naman tayong mahahanap dito eh. Huwag ka maingay. Itinuro ni Kuya Liam ang isang may kataasang batuhan kung saan ay nasa likod ito ng rumaragas ang tubig. Ayon kay Ate Becca ay doon daw nila nakuha ang maskara at sungay. Nakailang hakbang pa lang kami nang may bigla na lang lumitaw na isang dalagita at binatilyo mula sa likod ng isang puno na malapit doon. Noong una ay parang nagtataka pa ang mga itong nakatingin sa amin. Pero ilang segundo lang ay bigla na lang ngumisi ang mga ito. Kitang-kita ko ang unti-unting paghaba ng mga kuko ng dalawa sa aming harapan. Kapansin-pansin din ang biglaang paghaba ng mga ngipin ng mga ito na akala mo ay ngipin ng pirana. Humahakbang ang mga ito papalapit at bawat hakbang nila ay napapaatras kami. Hindi ko maintindihan kung bakit ibang-iba ang mga alam kong itsura nila. Hindi totoong nangungulubot ang kanilang balat katulad ng mga napapanood ko sa telebisyon. Normal ang itsura nila. Ang tanging nagbabago lang ay ang kanilang mga ngipin at kukong nangingitim pa. Ah! Ayoko na dito! Ate Becca! Nanlalaki ang mga mata kong nakatingin sa papalayong si Ate Becca. Pero napabaling ang tingin ko sa dalawang aswang na nasa harapan namin dahil sa malakas na pagtawa ng mga ito. Tapos bigla na lang tumakbo ang binatilyo sa direksyon kung saan din nagpunta si Ate Becca. Hindi ko alam kung bakit, pero may kumawalang luha sa aking mga mata. Napakapit ako sa braso ni Kuya Liam. Nang bigla na lang nag-alulungan ang mga asong hindi namin alam kung nasaan. Isa-isa ring naglitawan ang mga iba pa palang kasama ng dalagita na nasa mga puno lang nagkukubli. Nasa 7 sila kasama na ang dalagita. Pakiramdam ko ng mga oras na yon ay katapusan na namin. Parang ang lahat ng tapang at lakas ng loob na naipon ko ay naglaho na parang isang bula. Inilibot ko ang aking paningin at napansin kong napapalibutan na kami. Nang maalala ko ang bag ay bumitaw ako kay Kuya Liam. Nanginginig ang kamay na isinukbit ko paharap ang bag at binuksan yon. Kinuha ko mula roon ang garapon ng asin. Ilang sandali pa ay may isang lalaki na matanda na ang lumapit sa dalagita at pinapunta ito sa batuhan. Sinusundan ko lang ng tingin ang dalagita. Kahit ilang di pa ang layo nito ay halos segundo lang, narating kaagad nito ang papunta at nang makabalik ito sa pwesto kung nasaan nakatayo ang matanda, ay may iniabot itong bagay na nakabalot sa itim na tela. Tumingin sa amin ang matanda at saka inihagis ang bagay na yon. Gumulong pa nga yun hanggang sa pagitan namin ni Kuya Liam. Ang kanina ko pa pinipigilang sigaw ay kumawala ng malantad kung ano yun. Isa yung ulo. Arthur! Pag sinabi kong takbo, tumakbo ka na.
Gamitin mo ang isang sibat ko para may panlaban ka. Lagyan mo ng kalamansi ang tusok ng sibat. Huwag mo sasayangin ang asin. Ano? Hindi kita iiwan dito, kuya. Pag hindi mo ginawa ang sinabi ko, paniguradong wala nang makakabalik sa pamilya natin. Kailangan mo mabuhay. Mangako ka sa aking mabubuhay ka kahit ano pa ang maging kalabasan nito. Kung kailangan mo kong iwan, iwan mo na ako. Naintindihan mo ba ako? Mangako ka! Tigilan mo nga ako, Kuya Liam. Mabubuhay tayo pareho. Malalagpasan natin ito ng magkasama. Huwag na matigas ang ulo. Sundin mo na lang ako. Hindi ako sang-ayon sa nais niyang iparating, pero wala na kaming oras pa para magtalo. Kung kaya tumango na lang ako at tinusok isa-isa ang kalamansi. Gulat pa nga akong tinignan ni Kuya Liam na para bang sinasabi nitong nagawa ko pang maghiwa ng kalamansi sa kalagitnaan ng ganong sitwasyon. Pero dahil wala naman akong oras gawin yon kanina ay ngayon ko lang nagawa. Lahat ng katas na nakukuha ko ay inilalagay ko sa lalagyan ng bawang. Naririnig ko ang malalakas na angilan sa aming paligid, pero wala akong pakialam. Nakita ko rin na unti-unti nang lumalapit sa pwesto namin ang mga aswang, kung kaya kumuha ako ng asin at bawang na may kalamansi at kinuskus yun sa leeg ni Kuya Liam. Nagulat pa ito, pero pinabayaan lang ako sa ginagawa ko. Hindi ko nga rin alam kung tama ba ang ginagawa ko dahil ang sabi lang naman ni Ate Becca, pangontra daw sa aswang ang bawang, asin, suka at kalamansi. Hindi man ako sigurado ay susubok pa rin ako. Nang pati ang mga braso niya ay nalagyan ko na, ipinasuot ko sa kanya ang bilog na palawit. Nakita kong napatingin ang lahat ng mga aswang sa matandang anyong tao pa rin. Maging ito ay mukhang nagulat nang makita yon. Pero sandali lang yon. Bigla na lang itong sumenya sa mga naroon na sugurin kami. Gamit ang sibat ay sinubukan kong tusukin ang papalapit sa akin na aswang pero hindi ko matamaan. Tumalikod ako kay Kuya Liam at muli ginamit ko ang sibat sa isang batang bigla na lang tumalon sa akin. Sinangga ko yon dahilan para maputol ng aswang ang sibat na hawak ko. Nakita ko pa sa malapitan ang paglalaway nito. Patuloy lang kami sa pakikipaglaban sa mga aswang. Pagod at masakit na ang aking buong katawan. May mga ilang sugat na rin ako, maging si Kuya Liam. Pero ang mga kalaban namin ay para lang kaming pinaglalaruan. Nang may bigla na lang lumitaw mula sa gubat. Tama na! Hindi ba talaga kayo titigil? Tumupad kami sa nakagawian natin. Nag-aalay kami bawat pamilya kapalit ng buhay ng mga tao rito. Noong una hindi kami nagduda na kayo may gawa sa pagkawala ng mga bata. Pero pinatunayan nyo lang na mga hayop talaga kayo! Prof. Ruel, dumating ka? Nagkaroon kami ng kaunting pag-asa ng mga oras na yon. Napalingon ako sa matandang aswang nang sabihin nitong kaming mga tao ang mga naunang nanggambala sa kanila. Nananahimik daw sila doon at namumuhay ng malayo sa tao, pero may kinuha raw ang mga tao na naging dahilan para mawala sa kanilang pamilya ang posisyong matagal nilang inaalagaan. Ayon pa rito ay nagsipag-alisan sa islang yon ang mga dati niyang tauhan para umanib sa ibang pamilya. Bigla na lang pumasok sa alaala ko ang mga kinuha noon ng mga kaibigan ko doon. Nagmamadali kong hinalungkat ang bag na nakasukbit sa aking harapan. Mula roon ay inilabas ko ang maskara at ang isang parang sungay. Nag-angilan lalo ang mga aswang na nasa paligid namin. Gulat naman ang nakita ko sa mukha ni Prof. Ruel. Itinaas ko yon gamit ang aking dalawang kamay. Ito ba ang kinuha nila? Nagbabaka sakali akong ito nga ang kanilang hinahanap. Dahil kung yun nga ay magagamit ko yon para kami ay mabuhay. Sumagot ang matandang aswang sa akin at sinabing yun nga raw. At kami raw ay mga pangahas dahil kinuha namin yun. Ibabalik ko sa inyo ang kinuha ng mga kaibigan ko. Pero hahayaan nyo kami makaalis sa lugar na ito at wala nang ibang masasaktan pang mamamayan ng isla. Tumingin ang matandang aswang kay Prof. Ruel. Bago tumango sa amin at pinalapit ang dalaga para kunin ang hawak ko. May pag-aalinlangan man ay iniabot ko yon. Nakita kong lumuhod pa ang dalagita sa harap ng matandang aswang nang makalapit ito. Lumingon muli ang aswang kay Prof. Ruel
at tumango. Hinipa nito ang mukhang sungay na may bato at naglikha yon ng may katinisang tunog. Pagkatapos nun ay tinalikuran na kami ng mga aswang. Kasabay nun ay ang biglang panghihina ng mga tuhod ko. Hindi ako makapaniwalang nakausap ko ang mga aswang at hindi kami pinatay ng mga ito. Hindi lang ako sigurado kay Ate Becca. Unti-unti na ring lumalabo ang aking paningin hanggang sa bigla na lang akong bumagsak. Madilim man ang aking paningin ay narinig ko pang sumigaw si Kuya Liam bago ko naramdaman na para akong lumutang sa ere at doon ako tuluyang nawala ng malay. Jane! Jane, gising na! Aalis na tayo! Nang idilat ko ang aking mga mata ay wala akong ibang nakikita kundi ang liwanag. Pero sigurado akong si Ate Becca ang narinig kong gumising sa akin. Nang mapagtanto ko yun ay bigla akong napabangon. Ate Becca? Napahawak akong bigla sa aking ulo dahil parang umikot ang aking paningin. Dahan-dahan lang kasi. Ate! Ate, buhay ka! Buhay ka, Ate Becca! Of course, ako pa. Nung tumakbo ko, naramdaman kong may nakasunod sa akin. Kaya ang ginawa ko, dumapa ako at gumapang papunta sa batis. Nagtago ako sa malalaking bato hanggang sa umalis yung sumusunod sa akin. Naghintay ako ng halos 1 oras bago ako umalis dun para makasiguro ko. Grabe yun ang ginaw, sobra. Tapos nung sure na akong safe na, patakbo akong umuwi rito. Ayun nga, naabutan kitang inaasikaso ni na Liam. Ikinuwento nila sa akin ang mga nangyari at nawalan ka nga raw ng malay. Bakit parang takang-taka ka, girl? Di ba usapan natin walang mamamatay at marami pa tayong pupuntahan ng magkakasama? Napayakap akong bigla kay Ate Becca. Sa likod nito ay si Kuya Liam na puno ng benda ang braso at katawan. Niyakap ko rin ito at napahiyaw pa nga dahil nasagi ko ang mga sugat niya. Si Prof naman ay nasa lamesa at nagkakape habang nakangiting pinapanood kami. Nasa ganoong mga sandali kami nang biglang dumating ang kotsero at sinusundo na kami. Nakita kong lumabas sina Ate Becca sa labas, habang si Kuya Liam naman ay inilabas lang ang maleta ko at muling bumalik sa loob. Nagpapasalamat pa ako kay Prof nang biglang sabihin ni Kuya Liam na maiiwan muna siya roon ng 1 pang linggo para pagalingin ang kanyang mga sugat na gawa ng pakikipaglaban namin. Nagulat pa ako nang pumayag si Prof dahil ngayon ay kampante na siyang maayos na ang lahat. Iginalang ko na lang ang desisyon ni Kuya Liam at pinuntahan na si Ate Becca para maihatid na kami sa daungan. Napakasakit para sa amin ng pagkawala ni Bunsoy, ngunit naging daan naman ang aming mga karanasan para mas lalo kaming maging malapit sa bawat isa. Naging madalas na rin ang komunikasyon namin sa aming dating guro at kapag may pagkakataon ay dinadalaw namin siya doon sa isla. Sa isla na tinawag naming 3 na Isla ng Bangungot.